Ang aswang ay isang uri ng nilalang sa mitolohiyang Pilipino na kilala sa iba't ibang anyo at kakayahan. Sinasabi na ang aswang ay maaaring magpalit ng anyo bilang isang magandang babae o isang halimaw, isang ibon at iba pang mga anyo depende sa uri ng aswang. Ang pinagmula ng aswang ay hindi tiyak, ngunit sinasabi na ito ay nagmula sa mga sinaunang kwentong bayan at mitolohiya ng Pilipinas. May mga teorya na ang aswang ay maaaring nagmula sa mga sinaunang paniniwala sa mga espiritu at mga nilalang na supernatural. Sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, may iba't ibang uri ng aswang na may iba't ibang kakayahan at anyo. Ang aswang ay madalas na nauugnay sa mga kwento ng takot at kaba, at sinasabi na ito ay kumakain ng mga patay, mga sanggol o mga dugo ng mga tao. Ang aswang ay isa sa mga pinakakilalang nilalang sa mitolohiyang Pilipino at patuloy na nagpapakita ng takot at kaba sa mga kwentong bayan at mga pelikula. Kaya bago ko ipagpatuloy ang aking kwento tungkol sa tatlong uri ng aswang, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-share ang bidyong ito. Salamat. Ang una ay ang tiktik, isa pang kilalang nilalang sa mitolohiyang Pilipino. Sinasabi na ang tiktik ay isang uri ng aswang na may kakayahang magpalit ng anyo bilang isang babae o isang ibon. May dalawang uri ng tiktik. Ang isa ay may anyong ibon na sumisigaw ng tik-tik, at ang isa naman ay isang nilalang na sumisipsip ng dugo ng mga buntis. Ang titik ay madalas na nauugnay sa pagbubuntis at sinasabi na sumisipsip ito ng dugo ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga ina. May mga kwento rin na ang tiktik ay maaaring makita bilang isang babae na may mahabang dila at matatalas ng ngipin. Ang tiktik ay isa sa mga nilalang na nagpapakita ng takot at kaba sa mga kwentong bayan ng Pilipinas. May mga paraan daw para makaiwas sa tiktik, tulad ng pagsusuot ng mga damit na baligtad o ang paglalagay ng mga matatalas na bagay sa ilalim ng kama ng buntis. At ang ikalawang babanggitin ko sa mga nilalang na uri ng aswang na nagbibigay ng takot sa atin magmula ngayon. Aswang na balbal, isang nilalang mula sa mga kwentong bayan ng Pilipinas. Nakilala sa kanyang kakayahang mag-iba ng anyo at magdala ng takot sa mga nayon. Sinasabi na ang aswang na balbal ay isang uri ng aswang na kumakain ng mga patay at mga sanggol. May kakayahan itong magpalit ng anyo bilang isang magandang babae o isang halimaw na may mahabang dila at matatalas na ngipin. Ang aswang na balbal ay madalas na matatagpuan sa mga libingan at mga lugar na may mga nakaburol na patay. Kilala rin ito sa parte ng Visayas na ang tawag nila ay paraduno. Ngayon, matungo tayo sa ikatlong nilalang na aking babanggitin. Ang ikatlo ay ang manananggal, isang uri ng aswang sa mitolohiyang Pilipino na kilala sa kanyang kakayahang magpalit ng anyo at magdala ng takot sa mga tao. Sinasabi na ang manananggal ay isang babae na may kakayahang paghiwalayin ang kanyang katawan sa dalawang bahagi, ang itaas na bahagi ng katawan at ang ibabang bahagi ng katawan. Ang manananggal ay lumilipad sa gabi at hinahanap ang mabuntis o mga taong natutulog. Sinasabi na ang manananggal ay sumisipsip ng dugo ng mga sanggol sa sinapupunan ng mga ina o ng mga taong natutulog. May mga kwento no rin na ang manananggal ay maaaring magpalit ng anyo
bilang isang magandang babae o isang halimaw na may pakpak. Ang manananggal ay madalas na nauugnay sa mga kwento ng takot at kaba, at sinasabi na ito ay maaaring maiwasan at maitaboy sa pamamagitan ng mga paraan tulad ng pagsusuot ng mga damit na baliktad at kulay itim, at ang paglalagay ng mga matatalas na bagay sa ilalim ng kama ng buntis, at paglalagay ng asin at bawang sa bintana at mga pintuan. Ang manananggal ay isa sa mga kilalang nilalang sa mitolohiyang Pilipino na patuloy na nagpapakita ng takot at kaba sa mga kwentong bayan.